Ate Manilyn, nakita mo yung sinare ko sa Facebook? Kung saan yun? Ano ka ba? Isa nga, kuya. Merong isang pamilya sa Pasig na laging nagbibigay ng tulong. Oh. Minsan, nagpapa-feeding program Ay, sila. Minsan naman nagdodonate sila sa Home for the Aged. Ay, wait lang. Check mo. Check ko nga. Ay, ang galing naman. Diba? Nakakataba naman ng puso to. Saan kaya nila nakukuha yung motivation nila para gawin to, tumulong sa kapwa? Diba? Naisip mo na naisip ko. Of course! Siyempre, aalamin natin yung kwento nila tapos ipapakilala natin kay Kuya Alan. So, tara, puntahan natin sa Let's go Tabs na. kay Kuya. Thank you Thank so you, much, Kuya. Kuya. Nandito po tayo ngayon sa Santa Lucia, Pasig City para kilalanin si Nanay Cristina at ang buong pamilya Bernal. Tara! Uy, ito pala. Oo nga, kita Tara, mo, tara. naabutan pa natin Hello silang po. nagpapa. Ako pala si Maganda. Nico. Ayan, hello po. Good Ako po morning. naman si Mandy. Yes, so ito po pala ang Share a Hope PH. So, Yes. curious po kami malaman kung ano ang Share a Hope PH. Pero bago po natin pag-usapan yon, pwede po bang pagkwentuhan muna natin ang family niyo po? Okay po ba yan? Okay. Nanay Cristina, I've heard po kasi na isa po kayong solo parent. Gaano po kahirap para sa inyo na itaguyod po yung 6 niyong anak, tapos eto po, may gawain pa po kayo ng pagtulong sa kapwa. Mahirap talaga pero na-bless naman ako na may trabaho akong maayos at saka nagsusupport din naman yung father nila. So kahit papano, nagtutulungan. Kinakaya siguro sa tulong na rin ng Diyos. Opo. Ma'am Cristina, may napagdaanan na po ba ang family niyo na talagang sumubok sa relasyon yung pamilya at mas nagpatatag pa? Actually, may thalassemia ako. So okay. na-transfer ko yon sa dalawang daughter ko. Blood disorder siya eh. So konti yung red blood cells. Opo. Okay. So si Apple, naano na siya eh, na-transfuse na siya, naging serious yung pag-discover ng thalassemia niya. So we almost lost her. Kaya namin siguro ginagawa na rin to as Thanksgiving na rin. Para pala itong Nico, pangalawang buhay na ni... Oo nga eh. Yung pangyayari yun, paano nabago ang buhay niyo? Naging mas solid kami kasi syempre marami sila. So yung fear mo din na mabawasan kayo, di ba? Opo. As a family din po, since meron nga po akong thalassemia, so alam na rin na po namin yung mga bawal, yung mga dapat inumin, kainin, ganyan. So naging pati rin po yung family, naging aware na rin po sa health nila. Kailan po o paano po nagsimula yung mga ganitong gawain nyo na naisipan nyo pong tumulong sa kapwa nyo tapos meron pa po kayong hinaharap na problemang ganyan? Kahit na noon, gagawa na namin to through birthdays nga at saka yung Thanksgiving namin. Pero yung catalyst nito talaga is yung pagputok ng Taal Volcano. And then right after Taal Volcano, COVID na eh, di ba? Since yung work ko is related sa medical field, so nakakalabas ako, nakakapasyal ako sa mga hospitals. Nakita nung mga kaibigan ko na nagbibigay ako ng food pack sa mga frontliners. Yung mga supplier na kaibigan ko, pinadalhan ako ng mga medical tools. Yan, face shield, face mask, glove box, marami. And up until now, we do medical mission, feeding sa mga schools, sa mga nasunugan, street dwellers, street children, distressed communities. We also do vegetable rescue sa mga farmers. Gaano po kahalaga para sa inyo na buong pamilya po kayo na sama-samang gumagawa po Yes. nitong pagtulong na to? Ako masaya ako na involve yung mga anak ko. So I am proud that my children are doing what I do. Ano po yung mga role nila sa... Yes, mga ambag ng bawat isa. So start po tayo kay Grace. Grapes. Ayan. Ako po nag-assist sa kanila, nag-edit po ng mga kailangan i-shoot. Sa akin naman po, I work sa likod ng activities back. Kasi hindi po ako nakasama mostly ng mga activities. So kapag hindi po ako nakasama, ako yung nagko-connect with other volunteers. Ako naman po, ako yung nag-handle sa mga, pag may mga dumadating po na goods. Ako po yung Logistics. naglilista, yung mga logistics po, ako po nagbo-book. Ako naman po, kapag may time, sumasama ako sa repacking. Sa mga ganito. Yun. Oo. Yun ang nakakatuwa sa pamilya nila, di ba? Kahit may pinagdadaanan sila, ang hirap nun bilang single mom. Dapat
lalo na may sakit yung anak nila, yung paano mag-survive, tapos iniisip pa nila as a whole family na tumulong sa iba. Yes. So, saan po ba dadali ng mga to? Oo. Pwede po ba Pwede ba kaming sumama tumulong? sa Pwede ba barangay? sumama You're very sa much welcome. Ano po? Ibibigay natin to sa mga lolo and lola na mga abandoned. Oh, okay. So, join po kami. Yes. Yes. Okay lang? Pwede Yes. po ba? Yeah. Yan. Tara. Welcome kayo. Yes, let's Tara, go. let's go. Ay, alalay tayo. Ayan, Nanay Cristina, Bernal family, at sa lahat ng nakasama po namin dito sa Friends of Kanlungan ni Maria, maraming salamat po sa pakikipagbahagi niyo po sa amin ng inyong kwento. At dahil po dyan, meron pong nagpadala ng sulat para po sa inyo. Basahin niyo po. The family that prays together, stays together. Alam nating lahat ang mga katagang naiyak ako. Pero para sa inyo, hindi lang pananalig sa Diyos ang nagbubuklod sa inyo, kundi ang pagmamahal nyo sa isa't isa at maging ang pagmamalasakit nyo sa kapwa. Maraming salamat sa inyo dahil hindi lang kayo gumagawa ng kabutihan, nagbibigay din kayo ng pag-asa. Kaya naman kasama sina Tito Boy at lahat ng bumubuo ng Cayetano in Action with Boy Abunda, lubos kaming nagpapasalamat sa inyo. Nagmamahal, Kuya Alan Cayetano. P.S. Maaari ba namin kayong maimbitahan sa studio para sa personal na pasasalamatan? Yes! Parang ito yung yung reason ng pagtutulong. Parang yung na-acknowledge. Masaya ako. Tinatanggap niyo po ba ang imbitasyon nila? Tito Boy? Yes, sasama po ba kayo? Kasama. Let's go! Let's go! Kasama natin si Cristina at ang pamilyang Bernal. Paborito natin tong segment, yung salamat. Because we meet the most interesting people who give more than they take. Cristina at sa buong family, welcome to the show. Thank you po. So dito sa part ng show, we say salamat to people who go an extra mile, take the extra step, that's the sacrifice, no? Ang balita ko, hindi na kayo nag-usual birthday na blowout, regalo, party. Ang usual birthday nyo na ay We do feeding. feeding programs, no? Usually pag birthday, ikaw ang kumukuha ng regalo. This time, ikaw nagbibigay. Anong nafe-feel nyo? Self-fulfillment. Masaya po, sobra. Iba po yung saya pag yung napapagod ka sa umpisa po. Pero yung palitan nila ng magandang ngiti, saka yung isang salitang salamat. Yun po, nakakagaan po ng pakiramdam sobra. I'm happy you used that word kasi nga, sincerely, no, in behalf of Cayetano in Action with Boy Abunda, with all of our partners, we want to take your whole family, we want to say salamat for what you're doing and for being an inspiration to others. So, may bibigay kaming konting pasalamat lang sa inyong next outreach, this 10,000 pesos. But more than this, we want to partner. Tanggapin nyo naman. Ay, maraming salamat. Wow, thank you so much Thank you po. so much Maraming to salamat po. everyone. Meron po kaming Facebook page. Share a Hope PH po. Pwede po kayong mag-message through our Facebook page. Kung gusto niyo po sumama sa amin sa mga activities, pwede po kayong mag-volunteer, join us in our different activities po. Thank you very much. God bless you. Thank you. Nangangalahati na ang 2025 at tuloy-tuloy pa rin ang laban ng bawat pamilyang Pilipino. Laban para mapanatiling maayos, sama-sama at may kakayahang maging inspirasyon sa iba. Mas madali ito kung alam ng bawat ina, ama at mga anak ang kanilang karapatan. At dyan nyo kami maaasahan. Dahil kung naguguluhan kayo sa inyong karapatan o may problemang legal kayong di maunawaan, narito kami, sagot namin kayo sa Cayetano in Action with Boy Abunda.